Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-confession. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Ngayong araw, isang kwento ng pagtitiis, sakripisyo, at wagas na pagmamahal ng isang ama ang ating pagsasaluhan. Sulat ito mula kay Tatay Danilo, isang lalaking napatunayan na ang tunay na kayamanan ay wala sa bulsa, kundi nasa tagumpay ng kanyang mga anak. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang araw, Miss Jamay. Tawagin niyo na lamang akong Danilo. 65 taon na ako ngayon. At habang isinusulat ko ang mga salitang ito, ramdam ko ng panghihina ng aking katawan. Pero bago pa man ako tuluyang bawiin ang tadhana, gusto ko munang iwan ang kwentong ito. Hindi para kutyain ang mga nagkamali, kundi para magsilbing inspirasyon sa mga amang tulad ko na halos igapang ng pamilya sa hirap. 10 ang naging taon namin ni Lily na masasabi kong masaya. Simple lang buhay namin noon sa Cebu. Kargador ako sa pier. Araw-araw, pasan ko ang bigat ng sako, kahon, at kung ano-ano pang kargamento na tila walang katapusan. Ang alat ng hangin sa dagat ay tila nakadikit na sa balat ko. At ang init ng araw ay parang kaibigan ko na ring hindi ako iniiwan. Paggising ko sa umaga, bago pa sumilip ang liwanag, naroon na si Lily. Tahimik na kumikilos sa maliit naming kusina. Ang amoy ng bagong timplang kape, humahalo sa usok ng nilulutong tuyo. Minsan, kahit asin at kanin lang ulam, nagagawa niyang gawing parang handaan sa simpleng paraan ng paghahain niya. Lily, ang bango ng kape natin ah. Parang mas masarap yata ang gising ko ngayon. Naku Danilo, binobola mo na naman ako. Uminom ka na at baka mahuli ka pa sa pagdaong ng mga barko. Marami raw kargamento ngayon. Kailangan mong kumita ng malaki para sa pambili ng gatas ng bunso natin. Kahit gaano pa kabigat ang buhatin ko doon. Basta pag-uwi ko, kayo ang sasalubong sa akin ha. Lahat ng pagod ko, Lily. Parang bula na nawawala. At totoo yon. Sa tuwing uuwi ako, kahit basang-basa ng pawis, kahit nanginginig ng mga braso ko sa pagod, isang yakap lang mula sa mga anak ko, parang nawawalang lahat. Tatlong naging bunga ng aming pagmamahalan. Dalawang lalaki na sina RJ at Mark, at ang aming prinsesa na si Anna. Ang aming tahanan ay isang maliit na barong-barong lamang, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, na kapag umuulan ay tila nakikipag-aguan sa hangin kung sino ang mas maingay. Pero sa loob ng munting bahay na iyon, naroon ang init ng pagmamahal. Kapag gabi, magkakatabi kaming natutulog sa iisang banig. Pinapaypayan ko ang mga bata habang pinagmamasdan ang kanilang mga inosenteng muka. Si RJ, mahilig magkwento ng kung ano-anong pangarap niya. Si Mark naman, tahimik pero mahilig dumikit sa akin. At si Anna, ang bunso namin, madalas ay nakayakap sa dibdib ko. Tila ba takot iwan ang mundo ng kanyang mga panaginip. Ngunit ang buhay, Miss Jamay, ay parang panahon. Hindi mo alam kung kailan dadating ang unos. Isang gabi, pag-uwi ko, hindi nangiti ang sumalubong sa akin, kundi buntong hininga. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Nakaupo si Lily sa gilid ng kama, nakatitig sa sahig, habang ang mga bata ay tulog na. Danilo, pagod na ako. Pagod na akong makakita ng barya-barya lang. Tignan mo mga bata oh, lumalaki na sila. Hindi sapat ang kinikita mo sa pier. Hanggang kailan tayo kakain ng talbos ng kamote at bagoong? Naintindihan ko, Lily. Ginagawa ko naman ng lahat, hindi ba? Nag-overtime ako sa pier hanggang madaling araw. Kulang pa rin. Nakahanap ako ng trabaho. Mamamasukan ako bilang katulong sa isang malaking mansyon doon sa syudad. Sabi nila, malaki ang sahod doon at mabilis ang pera. Hindi katulad dito na kailangang maghintay ng anihan o ng pagdaong ng barko bago makahawak ng libo.
Napatigil ako, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang ideya na malayo siya sa amin, na hindi ko siya makikita araw-araw, ay tila unti-unting dumudurog sa puso ko. Tutol ako nung una. Gusto ko, ako ang nagtatrabaho at siyang nag-aalaga sa mga bata. Gusto kong maranasan ng mga anak ko ang presensya ng kanilang ina sa bawat paggising at pagtulog. Pero habang tumatagal ang usapan namin, nakikita ko ang pagod sa kanyang mga mata, ang lungkot, ang pagkadismaya, at ang pagnanais niyang maiahon kami sa hirap. Sa huli, nanaig ang pagmamahal ko sa kanya. Pinili kong paniwalaan na ginagawa niya iyon para sa pamilya namin. Pumayag ako, at doon na nagsimula ang unti-unting pagkawasak ng aming pamilya. Sa simula, maayos pa eh. Uuwi siya tuwing weekend na maraming dalang groceries. May mga pagkakataon pang may mga dala siyang delata, bagong damit ng mga bata, at kung minsan ay mga pagkaing hindi namin karaniwang natitikman. Parang biglang may liwanag na sumilip sa dati naming madilim na hapagkainan. Kapag dumarating siya, sabik kaming sumasalubong. Yumayakap ang mga bata sa kanya, at ako naman ay tahimik na nakamasid. Nagpapasalamat na kahit papaano ay buo pa rin kami. Ngunit habang tumatagal, may unti-unting nagbabago. Hindi agad halata, pero ramdam ko. Ang dating malambing na boses ni Lily ay naging malamig. Ang mga tawa niya ay napapalitan ng maiikling sagot. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng saya tuwing nakikita ko. Ngayon, tila may distansyang hindi ko maabot. Hindi na siya ang Lily na nakikipagbiruan sa akin. Naging mailap siya. Kapag sinusubukan ko siyang yakapin o maging malapit sa kanya bilang asawa, tila nandidiri siya. Lily, lika rito. Miss na kita. Isang linggo kang wala eh. Kahit man lang sandaling lambing. Ano ba Danilo? Ang baho mo oh. Amoy araw ka't amoy kalawang. Pagod ako sa trabaho. Huwag mo kong hawakan. Matutulog na ako sa kabila. Mainit dito sa tabi mo. Ang bawat salitang iyon ay parang matutulis na karayom na tumutusok sa puso ko. Dati, ang pawis ko ay simbolo ng sakripisyo ko para sa kanya. Dati, ipinagmamalaki niya ako sa kapitbahay. Sinasabing, masipag ang asawa ko. Pero ngayon, iyon ang dahilan kung bakit niya ako itinataboy. Doon ko naramdaman ng matinding kirot. Ang asawa kong dati ay amoy ng pawis kong hinahanap. Ngayon, ay hindi na ako matabihan sa banig. Sa tuwing gabi, habang nakahiga ako, naririnig kong mahinang pag-ikot niya sa kabilang higaan. Malayo, malamig, at parang hindi ko na siya kilala. Hanggang sa isang gabi, pinalayas niya ako sa sarili naming higaan. Walang sigaw, walang away. Isang malamig na utos lang na mas masakit pa sa anumang galit. Tahimik akong bumangon. Dalang manipis kong kumot. Humiga ako sa sahig, katabi ng aking mga anak. Sa dilim, pilit kong pinipigilan ang hikbi ko para hindi sila magising. Pero kahit gaano ko pigilan, may mga luhang kusang tumutulo. Patak ng sakit, patak ng pagkalito, at patak ng takot na baka unti-unti ko nang nawawala ang babaeng minahal ko ng buong buhay. Dumating ang araw na pinakakinakatakutan ko. Pag-uwi ko mula sa pier, isang nakakabinging katahimikan ang bumati sa akin. Walang amoy ng nilulutong hapunan. Walang ingay ng mga batang naglalaro. Tanging hagulgol ni Anang narinig ko sa loob ng kwarto. Mahina pero sapat para durugin ang puso ko. Anak, Ana, bakit kayo umiiyak? Nasaan ang nanay niyo? Tay, umalis na si nanay. Dinala niya ang lahat ng damit niya. Sabi niya, hindi na raw siya babalik dito sa bahay nating bulok. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi ako agad nakapagsalita. Ang mga paa ko ay tila kusa na lamang kumilos, patungo sa aming lumang kabinet. Binuksan ko iyon ng may halong pag-asa at takot.
Pero tama nga sinabi ng anak ko, wala na. Wala nang mga damit niya. Wala nang presensya niya. Maski ang mga litrato namin, kinuha niya. Maliban sa isa. Isang lumang larawan naming dalawa noong bagong kasal pa lang kami. Nakangiti. Walang kamalay-malay sa unos na darating. Sa ibabaw ng aming lumang mesa, may isang pirasong papel. Nanginginig ang kamay ko habang pinupulot iyon. Danilo, patawarin mo ko. Pero ayoko na. Sawa na ako sa kahirapan nating ito. Sawa na ako sa amoy ng pawis mo at sa lasa ng talbos ng kamote. Nakahanap na ako ng lalaking makakapagbigay sa akin ng buhay na karapat dapat ako. May mas malaki siyang kayang ibigay sa akin kaysa sa iyo. Huwag niyo na akong hanapin. Habang binabasa ko iyon, parang isa-isa ring nadudurog ang bawat bahagi ng puso ko. Hindi lang dahil iniwan niya ako, kundi dahil tila wala nang halaga sa kanyang lahat ng pinagsamahan namin. Ang bawat alaala, bawat sakripisyo, bawat pangarap, tila nabura ng pera at kaginhawaan. Napaluhod ako sa gitna ng aming bahay. Ang sakit, Miss Jamie. Hindi lang dahil iniwan niya ako, kundi dahil tinapon niya ang 10 taon naming pagsasama para sa material na bagay. Tinignan ko ang aking 3 anak, mga batang walang kamuwang-muwang na ngayon ay wala ng ina. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Hanggat may lakas si tatay, hindi kayo magugutom. Pangako ko yan. Isang buwan akong nalugmok. Halos hindi ako makakain. May mga araw na tititig lang ako sa kisame. Iniisip kung saan ako nagkulang. Kung bakit hindi ako naging sapat. Kung bakit mas pinili niyang iba kaysa sa amin. Pero sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na kumatok sa puso ko. Isang umaga, naramdaman ko ang maliit na kamay ni Mark sa balikat ko. Mahina, pero puno ng pagmamahal. Tay, kumain ka na po. Ako na pong naglaga ng kamote para sa atin. Huwag ka na pong umiyak. Andito naman po kami. Pagmulat ko ng mata, nakita ko ang aking mga anak. Si RJ na pilit nagpapakatatag. Si Mark na nag-aalaga sa akin. At si Ana na tahimik lang na nakatingin. Naghihintay ng yakap. Doon ako natauhan. Hindi pwedeng mamatay ako sa lungkot. Habang mga anak ko ay umaasa sa akin. Hindi ako pwedeng sumuko. Dahil kung ako ang bibitaw, sino pang kakapit sa kanila? Bumangon ako. Pinunasan ko ang mga luha ko. At sa unang pagkakataon matapos ang isang buwan, huminga ako ng malalim. Handa na muling lumaban. Bumalik ako sa pier. Dinoble ko ang kayod. Kung dati ay kargador lang ako, tumatanggap na rin ako ng paglilinis ng barko, pagpipintura, at kahit anong raket. Lumipas ang mga taon. Maraming beses na kaming muntik sumuko. May mga gabi na ang tanging laman ng hapag ay isang mangkok ng kanin at kaunting asin na hinahaluan na lamang namin ng tubig para kahit papaano ay may sabaw. May mga pagkakataon pang pinipilit kong sabihin sa mga anak ko na busog na ako kahit hindi pa ako nakakakain para lang masigurong may laman ang kanilang mga tiyan bago sila matulog. Sa bawat pagpasok nila sa eskwela, dala nila ang baon na hindi sapat pero punong-puno ng pangarap. Nakikita ko si RG na naglalakad ng malayo papuntang paaralan. Bit-bit ang luma niyang bag na tinahi ko lang para lang magamit ulit. Si Ana naman, kahit babae, natutong magtiis. Hindi nagrereklamo kahit minsan ay wala siyang bagong sapatos. At si Mark, kahit bata pa noon, natutong umintindi. Tahimik na lang kumakain at hindi humihingi ng higit pa. May mga pagkakataon na halos sumuko na ako, Miss Jamie. Kapag gabi, habang sila'y natutulog, napapaupo ako sa labas ng aming bahay. Nakatingin sa madilim na kalangitan. Doon ko inilalabas ang lahat ng pagod, ang sakit ng katawan ko, ang bigat ng responsibilidad, at ang lungkot na iniwan ni Lily. Pero sa tuwing naiisip kong may 3 batang umaasa sa akin, muli akong tumatayo. Nagtrabaho ko ng higit pa sa kaya ng katawan ko.
Dumating sa punto na sugatan ang aking mga kamay, puno ng kalyo at hiwa, pero patuloy pa rin sa pagbubuhat. Sa Pierre, kilala na ako bilang isa sa pinakamasipag. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong ibang pagpipilian. Pero tiniis ko lahat. Ang mahalaga, nakikita ko silang nag-aaral ng mabuti. Sa bawat medalya na inuuwi nila, sa bawat papuri ng guro, pakiramdam ko, unti-unting nababayaran ang lahat ng hirap ko. Ngayon, Miss Jamie, 65 taon na ako. Ang aking katawan ay nilalamon na ng isang malubhang karamdaman. Madalas, hirap na akong huminga. Ang mga hakbang ko ay mabagal na, at ang dating lakas ng aking katawan ay napalitan na ng panghihina. Sabi ng doktor, hindi na magtatagal ang aking puso. Pero alam mo, wala akong takot. Sa bawat umaga na nagigising ako, hindi na ako naghahanap ng kung ano-anong kulay sa buhay ko. Sa halip, pinagmamasdan ko ang bunga ng lahat ng aking sakripisyo. Tinitignan ko ang aking mga anak ngayon. Si RJ ay isa ng ganap na engineer. Nakasuot ng malinis na uniforme, may kumpiyansang tumayo sa sarili niyang paa. Si Ana naman ay isang guro. Ang batang dati kong pinapaypayan sa gabi, ngayon ay nagtuturo na ng kaalaman sa iba. At ang bunso kong si Mark, na nasa kolehiyo pa, ay tiniyak na ng kanyang mga kapatid na makakatapos din. Hindi na niya kailangang maranasan ng hirap na dinaanan namin noon. Isang gabi, habang nakahiga ako at pinagmamasdan ng kisame ng aming bahay na ngayon ay maayos na, lumapit sa akin ang aking panganay. Ramdam ko ang kanyang pag-upo sa tabi ko. Marahan, may pag-iingat, na para bang natatakot siyang masaktan ako. Tay, salamat po sa lahat. Salamat dahil hindi niyo kami iniwan nung mga panahon na iniwan tayo ni nanay. Kayo ang tunay na bayani namin. Sa mga salitang iyon, parang biglang nawala ang lahat ng sakit sa katawan ko. Ang mga taon ng pagod at mga gabing walang tulog. Ang mga araw na walang kasiguraduhan. Lahat ay naging sulit sa isang simpleng pasasalamat. Anak, sapat na sa akin na makita kayong maayos ang buhay. Iyan ang tanging pangarap ko nung iwan tayo ng nanay niyo. Na mapatunayan na ang kahirapan ay hindi hadlang para maging mabuting tao. Wala na akong balita kay Lily. Minsan, may mga chismis na umaabot sa akin na hindi rin daw naging magandang buhay niya sa piling ng lalaking sinamahan niya. Pero sa totoo lang, hindi ko na yun iniisip. Hindi naggalit ang nararamdaman ko. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong palayain ang sarili ko mula sa sakit. Pinatawad ko na siya noon pa, hindi dahil tamang ginawa niya, kundi dahil ayokong dalhin ang bigat ng galit hanggang sa huling araw ko. At sa kaibuturan ng puso ko, alam kong may dahilan ng lahat. Dahil kung hindi niya kami iniwan, marahil hindi ko madidiskubre ang ganitong klaseng lakas sa loob ko. Ang lakas na kayang bumangon kahit wasak na. Ang lakas na kayang magpatuloy kahit mag-isa. Mamamatay akong masaya, Miss Jamie. Kasi bago man ako pumikit, alam kong naitanim ko sa puso ng aking mga anak ang tunay na kahulugan ng pamilya at paninindigan. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Sana'y magsilbi itong aral sa lahat ng mga magulang. Ang kwento ni Tatay Danilo ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi ang material na yaman, kundi ang katapatan at paninindigan. Ang kahirapan ay pansamantala lamang, ngunit ang sugat na pag-iwan sa mga mahal sa buhay ay nagiiwan ng pilit na habang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagpapatawad at pagpili na bumangon para sa mga anak ang pinakadakilang tagumpay na maaaring makamit ng isang tao. Napakabigat, ngunit napakaganda ng kwento ni Tatay Danilo. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman sa saya, kundi higit lalo sa oras ng matinding pagsubok. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Tatay Danilo? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession,
Nagmamahal, Miss Jamay.